Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa sayon ay ibalik, ang nangyayaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tayo na dakila, ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Para po sa pambungad na awitin natin ang Silent Night, Holy Night. Diyos naming mapagpala at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabing ito na muli mo po kaming pinagtipon-tipon sa iyong bahay-sambahan upang makinig at pag-aralan ng iyong banal na salita. Ingatan mo po ang bawat isa na narito na handang makinig, naway maisapuso at maisaisip ang bawat salitang kanilang mapapakinggan. Patnubayan mo po ang iyong anak na maghahatid ng iyong mensahe. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, sa unang pagbasa, makipagbukas po tayo sa Aklat ng Isaias, Kabanata 60, talata 1-3. Ito po ang sinasabi. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa.
Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan sa ningning na iyong taglay na liwanag. Yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit ng kusa. Para po sa pangalawang pagbasa, matatagpuan sa Aklat ng 1, Kabanata 1, talata 9 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Sa sanlibutan ng salita, nililikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinatanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinatanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Pagpalain po tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan.
May maagang pants. Magandang umaga, gabi. Nasanay na ako sa umaga. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mamagpalang pagdiriwang ng Pasko. Hello po. Merry Christmas po sa ating lahat. Lahat po ba tayo ay nakapaghanda na ng ating mga Noche Buena para mamaya? Siguro kaya wala yung iba sa atin ay dahil busy sila na nagluluto at naghahanda ng kanilang mga Noche Buena. Pero dapat sana kasama natin sila or nanonood sila online. Kaya minamaster ko ang magkaroon tayo ng live streaming para walang excuse ang sino man sa atin. Kahit nasa bahay, makakasama nila tayo sa pagbubulay-bulay at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Tuwing 24 of December, taon-taon since 2020, magmula nung bumalik ako from pagtatrabaho sa ibang bansa, ako ang naatasang magsalita tuwing 24, ikasyam na simbang gabi. May iba-ibang topic, ewan ko kung naalala nyo pa. Meron akong topic tungkol kay Mary. Sino pa? Sa gabing ito, siguro hindi na natin matandaan. Sa gabing ito, nasa ikasyam tayo ng pangako. Pakipindot po yung PowerPoint. Yung mensahe ng buhay, pakipindot. Nalimutan ko po. Yung word po ng mensahe ng buhay, pakipindot. Nakalink. No. Sandali po. Ayun, sa tao. Ayan. Mali, yung tao pala. Okay, pasensya na po tayo. Kanina mali pa yung lyrics natin kasi naggawa ako ng sermon kaninang maghapon. Ang pangsyam na pangako, ang pangako ay natupad kay Kristo. Ito po ang ating magiging topic sa gabing ito sa ating pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang magiging batayan po ng ating pag-uusapan, ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay matatagpuan sa propesiya ni Isaias, kabanata 16 na po, talata 1 hanggang 3. Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. At matutunghayan natin ang katuparan sa chapter 1 verse 9 to 14. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ng buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Verse 3. Ang mga bansa ay lalapit sa iyo, sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Dako po tayo sa chapter 1, verse 9 to 14. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanglibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 14, Daging tao ang salita at ninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang. Kanyang bilang isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Tayo pong lahat ay manalangin.
Patuloy ka naming pinupuri at itinataas sa gabing ito, Panginoon. Aming pagbubulay-bulayan ng iyong pangako na iyong binigay sa amin. Nagkatawang tao, ang salita ay nagkatawang tao. Ikaw po ang luminis, ikaw po ang patuloy na magbukas ng aming mga puso't isipan upang tanggapin namin ang lahat ng biyayang nais mo iparating sa amin sa gabang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-focus po tayo sa ikalabing-apat na chapter ng 1, chapter 1, verse 14. Una po natin bigyan ng definition ng promise. Dito tayo magkuhan. Sabi sa Google Gemini, ang Google Gemini, ito yung bagong application ng Google ng artificial intelligence. Sabi nila, ang AI ay minsan hindi accurate. Kaya gamitin natin minsan ang AI, artificial intelligence, yung application na ito, para madali tayong makapag-research. Ito na yung ginagamit ngayon. Minsan, sabi natin, ginagamit inaccurate o hindi tama yung mga information na sa AI. Kasi in-double check ko na itong Google Gemini. Medyo accurate siya. Promise, sabi ang promise ay a declaration of assurance that one will do a particular thing or that a specific event will occur. Sabi pa dito, sa spiritual and religious context ng promise, divine assurance. In religious texts like the Bible or Quran, a promise is often an absolute guarantee from God regarding future outcomes of blessings. Meron din vows, pagdating sa spiritual and religious context, a sacred form of promise, often made with God as a witness. Sample dito yung marriage vows. Kahit wala pa ako niyan. Pag nag-research ako kung ilan na yung promises na sinabi doon sa Old Testament. Merong isang taong nagkaroon ng masusing pag-aaral about the promises. Si Everett Storms, sa makabilang buhay na siya. Sa Old Testament, meron daw 7,706 promises. At sa New Testament, ay meron 1,104 promises ang God. Ang total ay 8,810. Of this total, sa lahat ng total nito, 7,487 are identified specifically as promises from God to humankind. According kay Storms, sa kanyang pagbibilang, the books of Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel each contain over 1,000 promises. On a chapter level, yung Deuteronomy chapter 28 ang pinakamaraming promises na sinabi, 133 promises related to blessings and cursings for Israel. Sa dami ng pangukanong yon, nagkaroon ng pangako ang Diyos sa Old Testament, na ilan yung sabi ng Old Testament? Ay 7,706. Lahat ng yon, promise ay na-deliver sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang pangako ay nabuhay sa ating kalagitnaan. The Word became flesh. What does John mean by the Word became flesh? Si Apostol Juan na anak ni Zebedeo, na isa sa mga orihinal na 12 disciples of Christ, na nagsulat ng Gospel of John noong siya ay nasa Ephesus. Yung Ephesus, ito yung kanlurang bahagi ng Turkey ngayon, para sa mga Hudyo at Gentiles sa lugar na iyon. Sa buong aklat ni Juan, inilawan kung sino si Jesus at ano ang ginawa niya. Isa dito, yung, and the Word
became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as the only Son from the Father, from full of grace and truth. Nang sabihin ni Juan na ang salita ay naging tao, ang tinukoy niya ay ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Nangangahulugan ito na si Jesus ay walang hanggang kaisa ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was God, He was in the beginning with God. Nangangahulugan at ipinakilala ang Diyos Ama sa atin bilang bugtong na anak. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinamang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangyayaring inilarawan ni Juan sa John chapter 1 verse 14 ay pinakahangahangang pangyayari sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Ang Diyos na lubos na makatarungan, banal, pinakadakila, walang hanggang mapagmahal at nasa lahat ng dako ay nagbihis ng kanyang sarili bilang tao at namuhay kasama natin. Ang salita ay naging laman, ay hindi lamang nangangahulugan na si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao, kundi nagpapahiwatig din na natupad na ni Jesus ang lahat ng propesiya sa lumang tipan. May tatlo po akong subtopic na nilagay dito. Una, the Word became flesh means that Jesus fulfills all Testament's prophecies. Kung naniniwala tayo na ang Biblia ay isang nagkakaisang kwento tungkol kay Jesus, kung gayon, ang pagsilang kay Jesus sa mundo na naging laman ay hindi lamang nangangahulugan siya ay isang sanggol na ipinanganak sa isang sabsaban, kundi sa halip ay katuparan ng lahat ng propesiya sa lumang tipan. Sinasabi si Jesus ang darating bilang tagapagligtas ng buong katauhan mula sa kasalanan at kay Satanas. Sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 5, ipinahayag sa Jeremiah 23 verse 5 na si Jesus ay magmumula sa lipi ni Jesse, isang hari na makatarungan at matalinong nakikitungo sa lahat. Makikita natin sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isa chapter 7 verse 14 na si Jesus ay hinulang isisilang ng isang birhen na ang Diyos lamang ang kanyang ama at tatawaging Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Ang bawat isa sa mga propesiyang ito ay natupad ng si Jesus ay pinaglihi ni Birheng Maria at mula sa lahi ni Jesse. Sa huli ay tinalo na ang kasalanan si Satanas at ang kamatayan habang pinasan niya ang bigat ng mundo sa cross at nabuhay muli mula sa ilibingan. Ang Diyos na naging laman ay nangangahulugan na ang tagapagtaskailan natin sa Genesis 3:15 ay sa wakas ay dumating na at siya ay naparito upang manatili at manirahan sa piling natin. Pangalawa, the Word became flesh means that Jesus dwells among us. We believe na si Jesus ang katuparan ng lahat ng mga propesiya sa lumang tipan. Umaakay sa atin na naniniwala sa katotohanan na darating pagkatapos ng pagiging laman ng salita, si Jesus ay bumaba bilang tao. Ngunit si Jesus ay nananahan din sa piling natin at naging mas dakilang Moises. Kung saan si Moises ang naglaan ng unang tabernakulo at lugar kung saan nananahan ang Diyos sa kanyang bayan. Si Jesus naman ay literal na nananahan ang tabernakulo sa gitna natin bilang sukdulang larawan ng kalulhatian ng biyaya ng Diyos.
Sabi sa John chapter 1 verse 17, "Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang kagandahang loob at katotohanan ay natanggap natin sa pamamagitan ni Jesucristo." Si Jesus ay nanirahan kasama ng kanyang mga nilikha. Siya ay nabubuhay pa at ipinadala ang banal na Espiritu upang makasama natin nang siya ay muling mabuhay. Sabi sa Isaiah chapter 11 verse 2 at 5, ipinaprosiya ni Isaiah na ang Espiritu ay mananahan kay Jesus. At ang kanyang propesiya ay natupad sa John chapter 1 verse 29 to 32 no, during kanyang baptism. Ganito sabi ni Juan sa John 1, chapter 1 verse 32, "Ganito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapate na nabuhat sa langit at nanatili sa kanya." Hindi lamang niya tinupad ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging kasama ng kanyang mga tao, tabernakulo, at physical na templo, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagbigay daan para individual na at simbahan ay maging isang templo. Ang pagiging laman ni Jesus ay nangangahulugan na ang Diyos ay nananahan kasama ng kanyang mga tao nang permanent na hindi tayo kailanman iniiwan. The Word became flesh means we can experience that glory, grace, and truth of God. Dahil si Jesus ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin, mararanasan natin ang kanyang kaluwalhatian, biyaya at katotohanan sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo. Si Jesus ay lubos na maluwalhati bilang ganap na Diyos, ganap na tao, at ang sukdulang manunubos sa buong sangkatauhan. Si Jesus ay hindi lamang naparito upang magbihis ng pagkatao, kundi siya ay naparito upang mabuhay, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kapakanan. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagpanumbalik sa atin sa Ama, na lubos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at nagbibigay ng kamatayan. At muling pagkabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nararanasan natin ang ating pananampalataya sa isang nakakaalam ng ating mga pangangailangan, na nakaranas ng ating tukso at sakit bilang tao, nakaramdam ng ating pagkakabalisa at nakaramdam ng bigat ng pagkawala. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa isang sanggol. Ang Pasko ay tungkol sa Diyos na nakipag-ugnayan sa atin. Ay, mali. Pasensya na po, nagkamali ako. Kamali ng lipat. Last na po tayo. Dito na pa tayo sa last. The Word become flesh is the true meaning of Christmas. Ito yung tunay na meaning ng Christmas, kaya tayo nagsi-celebrate. Ang Pasko ay hindi tungkol sa ating mga regalo o kapayapaan sa mundo o sa napaka-eksaradong kwento ni Santa Claus. Ang Pasko ay ang pagdiriwang ng pinakahihintay na Mesiyas na lubos at ganap na tumupad sa talatang ito. Siya ay naging tao at dahil ginawa niya iyon, nabuhay siya at sinakop ang lahat ng kasalanan, lahat ng kahihiyan, at lahat ng kamatayan para sa ating Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa isang sanggol na binalot at iniga sa isang sabsaban. Ang Pasko ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa laman para sa bawat isa, para bawat ibang araw ng taon. Ang holiday ay isa lamang paalala na ituon ang ating mga puso at isipin
at isipan sa kabutihan ng kagandaang loob ng isang Diyos na nagnanais na makilala siya sa lahat ng taong ipakilala siya. Sapagkat ang kaluwalhatiang dinala noon, araw ng Pasko, nung unang Pasko, libong-libong taon na ang nakalipas, ay ang parehong kaluwalhatiang nararanasan natin ngayon. At mararanasan natin ito ng mas lubos dahil hindi lamang natin nasaksihan ng kanyang kapanganakan, kundi naranasan din natin ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naranasan natin ang ating pananampalataya sa isang Diyos na nakakaalam ng ating pangangailangan at na nakaranas ng ating tukso at sakit bilang tao, na nakaramdam ng ating pagkabalisa at nakaramdam ng bigat ng pagkawala. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa isang sanggol. Ang Pasko ay tungkol sa Diyos na naging tao nakipag-ugnayan sa atin, nagkaloob ng kanyang kapangyarihan sa atin, nagbigay ng sukdulang kagalakan at kasiyahan ng kanyang kaluwalhatian, at nagpatawad sa ating mga kasalanan upang bigyan tayo ng buhay ngayon at sa walang hanggan. Huwag nating kalimutan ito bagong papasok tayo ng Kapaskuhan bawat taon. Huwag nating hayaang manhid ang ating mga puso sa tunay na kahulugan ng Pasko. Sapagkat ang Pasko ay tungkol sa pagbaba ng kaharian ng Diyos mula sa langit patungo sa lupa at tungkol sa katuparan ng lahat ng pangako. Bilang pagtatapos, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos sa Kanya ay oo at sa Kanya ay amen, sa kaluluhati ng Diyos sa pamamagitan natin. Ang pangako ng Diyos ay hindi alanganin o nakabibitin kay Kristo. Ang bawat pangako ng Diyos ay natupad na hindi mo kailangan magmakaawa, maghintay o magtaka. Dahil sa kanyang sagot ay oo at ang kumpirmasyon ay amen at aleluya. Isipin ang lahat ng magagandang pangako sa lumang tipan. Higit sa lahat, huwag din natin kalimutang ipamalita ang magandang balita na ang mga pangako ay natupad na nang dahil kay Kristo na nagkatabang tao at nananahan sa atin. Let us tell the word of His love. Amen. Di gumana. Sandali po. Bakit kanina gumana eh? Oo nga eh. Kanina gumana. Kailangan mo lyrics? Oo. Pagkala ng lyrics. Punta ka muna doon bago Sige na, pakiplay. Yan, pakiplay na lang po. Taon-taon to may kanta eh. Very familiar po sa atin itong kantang ito. Samahan niyo po ako sa pagkanta. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corner
with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world. The greatest love the world has known. Walk every step, every mile, every road, and tell the world. Tell the world. Tell the world of His love. Tell the world of His love. Praise God. Diyos po ang papuri. Merry Christmas po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng paghahandog.
Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa pamagitan ng handog na ito. Through these offerings, I declare financial breakthrough. Maranasan nga namin ang tuloy-tuloy at palagiang biyaya na nagmumula sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pangwakas na awit, awitin natin ng Away in a Manger. Laid down his sweet head. The stars in the heavens looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side until morning is nigh. Hear me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear Jesus in thy tender care and feed us from heaven to live with thee there. Nagpapasalamat po kami, O aming Ama, sa ika-siyam na simbang gabi ng paghahanda namin spiritually upang salubungin namin ang Pasko mamaya, upang ipagdiwang namin ang iyo pong pagkakatawang tao. Salamat sa iyong pag-ibig, sapagkat nung kami po ay nagkasala at hindi kami karapat-dapat sa iyo, ikaw po ang lumapit sa amin. Nagkatawang tao ka para sa amin, nanirahan ka sa piling namin, namatay ka para sa katauhan at nabuhay na maguli bilang katibayan ng iyong pagiging Diyos na buhay. Muli, Panginoon, salamat sapagkat ang iyong mga pangako ay isang matibay na pinangahawakan ng bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita na kalipunan ng iyong mga pangako ay kapahayagan na lahat ng bagay ay gagawin mo para sa amin. Tunay nga po na ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako. Sinabi mong mawala na ang langit at lupa, pero ang salita mo'y hindi mawawala magpakailanman. Sapagkat ang salita ay ang aming Panginoong Hesus na nagkatawang tao para sa amin. Salamat po at ngayong gabi, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa aming pong pagsalubong sa Pasko ng taong 2025, magsasama-sama po kami na taglay ang dakilang pagpapasalamat. Hindi lamang sa iyong pagdating noong unang Pasko na aming pinagdiriwang ngayon, kundi ang walang hanggang pagsama at paggabay mo sa amin. Hindi niyo po kami binitawan. Maraming pagsubok ang buong isang taon, ngunit nandyan ka. Laging sapat ang lakas na ipinagkakalob mo.
laging sapat o higit pa sa sapat ang biyaya na ipinagkakaloob mo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling tuwing kami po ay magkasakit. At sa iyo namin ipinagpapasalamat ang lahat po ng mga ito. Lord, bigyan niyo po kami ng patuloy na inspirasyon upang katulad ng inawit ng aming tagapagsalita, ipahayag namin ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat ng tao. We will tell the world of your love. Sa iyo din namin tinatagubilin, Panginoon, si Brother John David, Panginoon. Alam po namin, sigurado po kami na mayroon kang magandang plano sa kanyang buhay at sa iyo namin siya itinatagubilin. Dalangin din namin ang kanyang buong pamilya, lalong-lalo na po si Nanay Juanita. Continue to bless them, pagpalain sila. At sa amin pong kalipunan ngayon, alam po naming lahat na sanay po kami na tuwing Pasko, kahit ito ay pagdiriwang ng iyong kaarawan, ikaw pa rin ang nagkakaloob. Pakinggan niyo po ang mga panambitan, panalangin at paglalambing ng iyong mga anak. Pakinggan niyo po at tugunin ang mga panalangin na ito. Alam po namin na hindi niyo po kami bibiguin sapagkat ang lahat ng mga panalangin na ito ay ipinapanalangin namin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, ang salita na naging laman na nagkatawang tao para sa amin. Itong aming panalangin. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong kupkupin ng pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas. Maranasan natin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at magpatuloy na matupad ang lahat ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Tanggapin natin ang masaganang biyaya at pagpapala ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan natin ng Panginoon. Mayroon po bang nakabuo ng 9 na gabi? Ayun, marami pong nakabuo. Yung 4 na Advent Sundays at saka yung 9 na simbang gabi ay paghahanda bukas. So, nakapaghanda na po tayo. Magkita-kita po tayo bukas para sa pananambahan, alas 8 ng umaga. At bahagi ng ating pong Christmas celebration, nagbibigay po tayo ng My Birthday Gift to Jesus. Pwede na po nating ihanda mamayang gabi yung ating pong offering na My Birthday Gift to Jesus. May mga envelopes po sa likod na pwede na pong iuwi para dalhin kinabukasan. Again, Merry Christmas po sa ating lahat. God bless you more.